turismo, sining, enerhiya, transportasyon, ugnayang panlabas, negosyo at iba pa upang matunton ng pamahalaan at sambayanan ang sagot sa mga problema at maging daan din sa pag-asenso at pagtuklas sa totoong yaman na mag-aangat sa bayan at sambayanan. Angat Pilipinas! Magandang hapon po sa lahat ng mga sumusubaybay at susubaybay dito sa Media House Express, Home of News and Entertainment sa ating programang Angat Pilipinas. Ito po si Lea Botones, ang presidente ng NCRPO Press Association. Nagsasabi sa inyo na ingat po tayo lagi bukod sa magandang araw po sa ating lahat. At ngayon pong araw na ito, ang ating pag-uusapan ay kaugnay po sa serbisyong ginagawa natin sa mga buhay at syempre sa mga patay. Opo, yan po ang ating usapin kasi ay alam naman natin na nalalapit na po ang araw ng mga patay. Ang araw po na yan ay yung Undas na tinatawag natin. Dito po sa Metro Manila at sa ilang panig po ng bansa, ipinagdiriwang po ang Undas tuwing unang araw po ng Nobyembre. Subalit sa iba po lugar, katulad po sa amin, sa Balayan, Batangas, ang araw po ng mga patay o ang Undas ay ipinagdiriwang tuwing ikalawang araw ng Nobyembre o November 2. At yan nga po, ang aking tatalakayin ay tungkol po sa serbisyong ibinibigay po ng mga punerarya sa buhay at maging sa patay po. Yung buhay na sinasabi natin ay yung pong pamilya na namatayan. At yan nga po ay katulad po ng sinasabi ko sa inyo, ang serbisyo po ay pwedeng libre at pwedeng may bayad. Basta po ang pinag-uusapan po natin ay kaugnay sa pagpapaangat po ng ekonomiya ng ating bansa. Paano po natin nasabi na ang pagseserbisyo sa patay ay pagtulong para umangat din po ang ekonomiya ng bansa? Natural po ang mga punerarya ay karamihan po o halos lahat naman po ay hindi po nagseserbisyo ng libre. Meron pong tinatawag na libreng palibing o libreng serbisyo, pero yan po ay binabayaran pa rin po ng gobyerno sa pamamagitan po ng Department of Social Welfare and Development. Tama ba? The Department of Social Service and Development. Parang Department of... Bakit ba naano ako ngayong araw na to? DSWD sa Department of Social Service and Welfare Development. Oo. Na ano bang pumapasok sa isip ko at medyo sali-saliwa ang aking mga sinasabi. So magbalik po tayo. Para po sa kaalaman ng lahat, ang inyo pong lingkod, bukod sa pagiging pong bahagi po ng pagbabalita o pamamahayag, dahil ako po ay reporter, nagsusulat po ako ng mga balita na galing po sa police beat at maging sa pamahalaan po. Bukod po dyan, sa trabaho ko bilang mamamahayag, ako rin po ay licensed embalmer. So, pag sinabi pong licensed embalmer, yan po yung mga naggagamot sa mga patay. I mean, hindi po naggagamot na parang tulad rin nga po ng doktor na para hindi mabulok kaagad yung patay, para maiburol natin, sila po ay ginagamot namin. At hindi naman po basta ang mga naggagamot dyan ay walang lisensya. Kaya po tinawag na licensed embalmer kasi nga po ay nag-exam yan at nag-aral po talaga ng pag-eembalsa mo. So bukod po sa pagiging embalsamadora ay naging naging may-ari din po ako ng punerarya, subalit sa ngayon ay iba na po ang namamahala. Ako na lang po ang
nag-iimbalsamo. So, baka po meron dyan ng mga nakikinig sa atin na gustong i-share yung kanilang mga karanasan kaugnay po sa undas o sa Halloween. Kaya po, open po ang ating linya para po sa pakikipagtalastasan po ninyo, mag-message lang po kayo at kayo po ay aming tatawagan. So, yun nga, pinag-uusapan po natin ay serbisyo. So, kami po, ang serbisyong ibinibigay po namin ay pwede pong doon sa mura at pwede rin naman po doon sa kayo'y mapapamura. Mapapamura, hindi po dahil kadalasan po ang sineserbisyuhan po namin ay mga kasong medico-legal. So pag kasong medico-legal po, medyo may kataasan ang presyo dahil nga ang ating ay binibiyak yan ng doktor, tinitingnan kung ano ang naging sanhi ng kamatayan at kami naman po ibinabalik namin. Syempre, mas iba po ang bayad sa embalmer kapag ka po ganun. Mas mataas po ang singil kaysa ordinaryo po ang ginagawa sa namatay. Yung natural death po na tinatawag, yan po, madali lang po yan. Ang trabaho po ng embalmer dyan. Hindi po katulad ng sa inotopsy o inotopsiya o tiningnan ng doktor kung ano po ang naging sanhi ng kamatayan. Marami yung nagsasabi na pwede namang ideklara ng ordinaryong doktor kung ano ang sanhi ng kamatayan. Hindi po. Ang ano po niyan talaga ay tinitingnan po o binubusising mabuti po ng doktor, ng medical legal para mabatid kung ano po talaga ang naging sanhi ng kanilang kamatayan. So, habang pag-uusapan po natin, maghihintay po kami kung may tatawag sa inyo, kaugnay po sa kanilang karanasan pagdating sa undas. Pansamantala, station ID muna po tayo. Media House Express, home of news and entertainment, kaagapay sa paghahatid ng mga pangkasalukuyang kaganapan at pagsaserbisyo sa taong bayan. Media House Express, home of news and entertainment. Alam mo ba? Si Faith Del Mundo ay isang natatanging doktor mula sa Pilipinas. Siya ang unang babaeng tinanggap sa Harvard Medical School at naglingkod bilang isang pediatrician. Kilala siya sa kanyang kontribusyon sa paglikha ng murang incubator noong 1940s na dinisenyo upang tugunan ng mataas na panganib ng pagkamatay ng mga sanggol na nanganak ng maaga sa Pilipinas. Ito ay gawa mula sa mga katutubong materyales tulad ng kawayan at pinapatakbo ng kalan ng uling na nagbibigay ng isang kontroladong kapaligiran para sa mga sanggol na nanganak ng maaga na nagpapatakbo ng temperatura, kahalumigmigan, at kalidad ng hangin. Ang natatanging imbentong ito ay nakapagligtas ng maraming buhay at nagsilbing modelo para sa mga murang incubator sa ibang bansa na may limitadong mga pangangailangang pangkalusugan. Ang dedikasyon ni Del Mundo sa pagpapabuti ng kagalingan ng sanggol ay nagpapakita ng kanyang malikhaing kaisipan at pagsisikap sa larangan ng PDEA. Ngayon, alam mo na. Alam mo ba? Ang Wonder Tree ng Canlaon, Negros Oriental ay isang puno ng balete na tinatayang nasa mga 1,328 taong gulang ng mga botaniko mula sa Silliman University. Ang punong ito ay napakatanda na sa katunayan ay ilang daang taon na ito noong dumating si Magellan sa mga baybayin ng Pilipinas. Bukod sa kanyang edad, ang punong balete ay napakalaki at kailangan ng hindi bababa sa 42 katao upang lubusang palibutan ang kanyang katawan. Matatagpuan ang puno ng balete sa Canlaon sa gitna ng mga taniman ng palay at kape sa Oisca Farm sa Lumapao. Tulad ng mga punong uri ng species na ito ay tinitingnan ng may takot, kagiliw-giliw, at paniniwala sa kababalaghan. Mayroon itong isang lungga sa gitna at tahanan ng mga butiki, paniki, at mga insekto. Sa gabi, daan-daang mga alitap-tap ang nagbibigay liwanag sa malaking puno.
Naniniwala ang ilang lokal na tao na ang punong balete ay isang lugar ng pagtitipon para sa mga engkanto at kababalaghan. Ngayon, alam mo na. Alam mo ba? Si Eduardo San Juan ay isang Pilipinong inhinyero na napatunayang may kontribusyon sa aeronautica, partikular sa pagpapalawak ng mga sasakyang panglupang ginagamit sa mga misyon sa kalawakan. Siya ang nagsagawa ng disenyo at naging pangunahing inhinyero ng lunar rover na ginamit sa misyon ng Apollo 15 noong 1971. Ang lunar rover na imbentong ni San Juan ay isang sasakyang panglupang nagpapahintulot sa mga astronaut na maglakbay ng mas malayo at mas mabilis sa ibabaw ng buwan. Ang kontribusyon ni Eduardo San Juan sa pagbuo ng lunar rover ay napatunayang nagpamalas ng kahusayan at kagalingan ng mga Pilipino sa larangan ng aeronautica at pagsasaliksik sa kalawakan. Ngayon, alam mo na. Alam mo ba? Ang arnis, eskrima, o kali ay isang tradisyonal na sining ng pakikipaglaban mula sa Pilipinas. Ito ay gumagamit ng mga sandata tulad ng baston, kutsilyo, at kamay. Kilala sa malikhaing paggalaw at sistema ng depensa at pag-atake. Ang arnis ay idineklarang Philippines National Martial Art at Sport noong 11 ng Desyembre taong 2009 sa pamamagitan ng Republic Act 9850 na nilagdaan ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ngayon, alam mo na. Alam mo ba? Ang Pasko ang pinakamahabang pagdiriwang sa Pilipinas. Karaniwan ang nagsisimula ang panahon ng Pasko sa Setyembre, kung saan nagpapatugtog na ang mga mall ng mga awiting pangkapaskuhan at nagsisimulang lumitaw ang mga shopping bazaar sa buong lungsod. Mahal na mahal ng mga Pilipino ang pagdiriwang ng Pasko kaya't may mga dekorasyon na ang mga tahanan simula pa noong Setyembre. Bukod dito, may ilang relihiyosong aktibidad din na sinalihan ng mga Pilipino sa buong panahon ng Pasko. Ang mga Pilipino sa misa ng 9 na araw bago magpasko, na idinaos sa kabilugan ng madaling araw. Sinasabing kung magagawang dumalo ng mga Pilipino sa gabi ng simbang gabi, magkakatotoo ang kanilang mga ninanais. Ngayon, alam mo na. Alam mo ba? Si Faith Del Mundo ay isang natatanging doktor mula sa Pilipinas. Siya ang unang babaeng tinanggap sa Harvard Medical School at naglingkod bilang isang pediatrician. Kilala siya sa kanyang kontribusyon sa paglikha ng murang incubator noong 1940s na dinisenyo upang tugunan ng mataas na panganib ng pagkamatay ng mga sanggol na nanganak ng maaga sa Pilipinas. Ito ay gawa mula sa mga katutubong materyales tulad ng kawayan at pinapatakbo ng kalan ng uling na nagbibigay ng isang kontroladong kapaligiran para sa mga sanggol na nanganak ng maaga na nagpapatakbo ng temperatura, kahalumigmigan, at kalidad ng hangin. Ang natatanging imbentong ito ay nakapagligtas ng maraming buhay at nagsilbing modelo para sa mga murang incubator sa ibang bansa na may limitadong mga pangangailangang pangkalusugan. Ang dedikasyon ni Del Mundo sa pagpapabuti ng kagalingan ng sanggol ay nagpapakita ng kanyang malikhaing kaisipan at pagsisikap sa larangan ng PDEA. Ngayon, alam mo na. Angat Pilipinas! Ang programang tatalakay sa progresibong Pilipinas mula sa kapayapaan at kaayusan ng komunidad hanggang sa pag-angat ng bansa sa larangan ng ekonomiya. Bunga ng pagsisikap ng pamahalaan upang mabigyan ng magandang kinabukasan ng kabataan at maging ang mga susunod na henerasyon. Angat Pilipinas! Ang programang makikiisa at makikisabay sa pamahalaan sa usapin ng trabaho, kalikasan, agrikultura, turismo, sining, enerhiya, transportasyon, ugnayang panlabas, negosyo at iba pa upang matunton ng pamahalaan at sambayanan ang sagot sa mga problema at maging daan din sa pag-asenso at pagtuklas sa totoong yaman na mag-aangat sa bayan at sambayanan. Angat Pilipinas! Muli po, magandang hapon po sa lahat ng mga sumusubaybay at susubaybay sa Media House Express, Home of News and Entertainment dito sa ating programang Angat Pilipinas. At kanina nga po ay tinalakay ko na po yung mga serbisyong ibinibigay po kapag ganitong panahon po yung serbisyong ibinibigay po kaugnay sa patay at buhay. Yung sinasabi ko po, ayan po yung negosyong punerarya. At nga tulad nga po ng nasabi ko kanina sa inyo, ako po ay isang licensed embalmer at may-ari din po dati ng punerarya. Subalit ngayon po ay magbibigay po ako sa inyo ng ating panauhin
na may-ari din po ng punerarya. At yan po ay nakasabay ko po sa pag-aaral ng pag-iembalsamo. At wala nga pong iba, ang ating panauhin po ay may-ari ng Ryan Funeral dyan sa May Binyan, Laguna. Walang iba kung hindi ang aking kumare, si Jen Concepcion. Mare, magandang hapon. Good afternoon, Mare. Okay, Mare, bumati ka muna sa mga taga-subaybay nitong Media House Express. Okay po. Good afternoon po sa inyong lahat. Ako po yung isa sa may-ari ng Ryan Funeral po sa Binyang, Laguna. At magandang hapon po sa mga taga-subaybay ng Media Express po. Oo. O Mare, ang ganda ng picture ng picture na nakuha ko. Kasi ang bagal mo mag-send ng picture. Hindi, joke lang. Nasa office kasi ako. Oo. De Mare, ang tinatalakay ko, sabi ko, ang programa ko kasi dito sa Angat Pilipinas ay kagugnay sa mga serbisyong ibinibigay ng mga mamamayan o kahit ng mga opisyal ng pamahalaan sa pamayanan para nga naman umangat at umayos ang ekonomiya ng bansa. At alam ko, kahit pa sabihin nila na hindi tayo nagbibigay ng libreng serbisyo, still nagbibigay tayo ng serbisyo na bahagi yan ng pag-unlad ng ekonomiya ng isang pamayanan. So yes, Mare. Okay Oo. naman tayo. Oo. Hanggang sa makakasyon tayo, pwede yan. Yes. At alam ko, kayo ba may serbisyo ba kayong libreng palibing? Wala, Mare. Hindi ako accredited kay Mayor, pero pag may lumapit naman, ready namang tulungan. Ayun. Hindi Yun naman- ang sinasabi ko. Yun ang sinasabi ko. Kasi, tulad ko, hindi rin ako accredited ng City Hall. Pero pag tumawag sila, humingi ng discount o makiusap, nababaan yung presyo, ganun ang ginagawa natin. Tumutulong tayo. Pero not to the extent na bigay, di ba? Oo, yes, Mare. Actually, nung pandemya, alam mo yan, marami tayong natulungan na namatay sa COVID na hindi na kayang accommodate ng libreng palibing o libreng servisyo ni Mayor. So, parehas tayo, nagpapalibre na lang para lang matulungan ng kapwa natin. Oo. Ang ano natin is, kaso noon karamihan is cremation. So, sineservisyohan natin, kukunin natin, pero pagdating sa cremation, libre naman ang City Hall. Oo, yun naman ang nilalakad natin, malibre sila. Oo. Ayun. So, Mare, yung serbisyo, ano ba yung mga, pwede bang i-ano mo yung mga programa ninyo na ibinibigay dito sa mga kliyente natin? Sabi ko nga, tulad nga, sabi ko kanina, hindi naman kailangan libre. Oo. Meron naman kasi kaming ganito. Hindi kami accredited dito sa Binyang ng DINAP. DINAP yun, Mare. Libreng serbisyo kay Mayor. Oo. Yun yung nakukuha ng mga tiga Binyang. So, kapag lumapit naman sa punerarya at mahirap or kahit hindi mahirap, binibigay naman natin yung nararapat na serbisyo. Katulad niyan, yung eto lang yung budget, pero hindi botante ng Binyang, so hindi sila makakakuha ng libre. So, doon naman, tumutulong naman tayo doon. Oo. Sabi ko nga, ang ano natin, aminado naman ako, nagseserbisyo ako ng mura, pero madalas sila napapamura. Kasi nga, aminado naman ako na ang aking karamihan ng sineserbisyohan ko ay yung kasong medico-legal. Pinapaliwanag ko na pagkasong medico-legal, syempre medyo mataas ang bayarin natin. Mas mataas ang gastos. Oo. Alam natin yan, pero syempre mahirap din ipaliwanag sa mga tao yan, katulad ng marami tayong kakompetensya sa merkado, alam mo yan. Yes. Syempre, hindi pare-parehas ng pananaw sa buhay. Pagka nakuha natin yung isang bagay at kinainditan, maraming espekulasyon, maraming paninira. Oo, naku, sanay na ako dyan. Marami na akong karanasan dyan, yung mumurahin ako, kung ano-anong sasabihin sa akin, bakit kay ganito, bakit kay ganon, sa punerarya ni ganito, sa punerarya ni ganon, ay mas mura.
natural po, nabababaan na nila yung presyo kasi hindi nila nakuha. Pero Oo, kung sila ang Mare. nakakuha niyan, hindi rin naman ganong presyo ang ibibigay nila. Kaya nga, Mare. Dito sa Binyang, ako lang ang purinaryang naglilibre ng lahat. Libre sa akin ang pabulaklak, libre sa akin ang complimentary snacks, sa ganung halaga lang. Kasi ayoko ng patay lang na basta sinervisyohan. Mahirap kasi yun, Mare. Parang masakit sa kalooban, makita mo yung pride natin yun eh. Alam mo yan. Kahit sa konti lang ang kitain natin. At Tama. least, diba? Kung sa huling hantungan, nakita nila na kahit ganito lang yung pera namin, naiayos yung mahal nila sa buhay. Tama. Ayan, at kaya naman, Mare, ako naniniwala ako sa ganyang attitude natin na kaya binabalik-balikan at Hindi, at saka Mare, tinatawagan. still, diba? Still, ilan taon na tayo sa hanap buhay, nakatayo pa rin tayo. Yun, oo. Pero ako nalaglag. Nalaglag nung panahon nung tokhang. Nalaglag ka kasi, Mari, hindi talaga kayang accumulate lahat nung panahon ng tukha. Oo. Kahit malaking kulinarya, umiiyak kasi halos libre na ang palibing ng lahat. Ay, biruin mo, makakakuha ka nga ng sa isang buwan 50 patay. Ang makukuha lang sa'yo 15 hanggang 20. Paano yung 30? Yung 30, Papalibing natin. yeah, yung 30, aalagaan mo sa loob ng 70 araw. Araw-araw gamot. Alam mo, 90 hindi days. hindi alam ng tao 'yan na may mga pinagkakagastusan din yung mga katulad ko na kumukuha ng medico legal. Ang problema, pag hindi kilala yung tao, ako ang aalagaan ko 'yan sa loob ng 70 araw bago ipalibing. Actually, ang pagpapalibing, may bayad rin. Kumbaga, ako pa rin na sumasagot. Di ba? Wherein, Oo. dapat, sagot yan ng local government, pero wala eh. Pero Mari, hindi natin maiaasa lahat eh. Yun, oo. Yun ang hindi maganda rin naman sa katulad ako na nagkumukuha ng mga kasong medico legal. Oo. Saka Mari, ano mo ba, naranasan mo ba na puntahan ka ng DILG nung panahon ng pandemya? Papasyalan ka lahat. Ako nga, lagi akong pinapasyalan. Hindi lang ng local government. Kung hindi pa, police at local government. O, diba? Tapos napakahirap. Napakahirap talaga ng trabaho natin. Pero, kung makatulong ka sa kapwa, ay napakasarap naman. Kaya naman ako nagpapasalamat. Ako Mari, nagpapasalamat pa rin ako ha. Ilang beses akong nakakuha ng patay na dahil hindi nila kaya yung presyo, ang ipagyayabang agad sa iyo o anong tawag dito? Ipapanakot lagi. Ipapatulfo kita. Tatawag kami kay Senator Tulfo. Ang kagandahan lang, pag pumunta sila kay Senator Tulfo, naiintindihan ni Senator Tulfo na negosyo ang pinasok ko. Kaya naman ang ano niya is makikiusap lang yung staff niya na kung kayang babaan ng konti ang presyo o kayang pagbigyan sila sa discount. Kaya yung Kaya ako tinatapat ko ang pamilya eh. Meron po ba tayong ibabayad o yung budget niyo po tatapatan na lang namin? Pero yung tatakutin ka, alam mo ayun, naman, lagi akong ganon. Kaya ako naman, sige po, magpatulfo po kayo. Kaya, ang ano nila, kahit tumawag naman sila kay Tulfo, ang kagandahan, kahit tumawag sila, dahil naiintindihan ni Senador na ngayon, Senador Raffy Tulfo, dati kasi isang tawag lang sa kanya, tatawag sa amin at magsasabi ng baka pwedeng bawasan ng presyo. Pero never yung tatakutin. Kasi nga, pinapanakot ng mga tao si Tulfo. Pero never nanakot si Tulfo sa amin. And ang ano lang ng mga staff niya, ma'am, baka pwedeng bigyan po natin ng discount. Hindi po kaya ng pamilya yung presyo ninyo. So, Oo. ganun ang... Wala nang kasi mababait naman ng
Mababait naman ang kapwa natin foreignarya, hindi lang tayo ang nagbibigay ng diskwento, di ba? Oo. Saka kasi ang iba kasi hindi naiintindihan na negosyo po namin ito. Oo, yun. Sila naman naiintindihan nga nila na negosyo. Ang hinihingi lang nila is discount. Kaya lang yung pamilya minsan hindi rin naiintindihan ang atin ay negosyo. So, kakausapin mo, sa una pa lang naman kakausapin mo, bibigay mo yung presyo. Oo sila. Kukunin nila pag naiserbisyo mo na at oras na ng bayaran, doon na nagkakaproblema. Doon na yung Oo, ma'am. Oo. Talagang problema na. Doon na pagka kasi ang nila iburol na at oras na ng libing, doon na tayo nagkakaproblema. Ang dami ng kwento, ang dami ng Mare, sinasabi. naranasan mo bang nailibing mo na hindi ka pa nababayaran? Ang dami ko niyan, Mare. Kaya ngayon hindi na ako nagpapapromise. Dami ko promissory note sa opisina, tinapon ko na nga. Yan, ang dami. At hanggang ngayon, may mga nagpa-promise, kaya lang ako tinatapat ko na sila, hindi ko kaya magpa-promise dahil sa dami na, sasabihin sa akin, ma'am, hindi ko kayo susubain, hindi ko kayo lolokohin. Ma'am, pang 1,000 ka na sa nagsabi niya sa akin, pamula nung nagpunerarya ako. Marami na po kaming ganyan. Yes, marami nang ganyan. Ang iba nga talagang taon na nakalimutan na pag nagkataon na nakakuha ka na naman sa pamilya nila, tsaka lang nila maaalala. Yun nga pala, meron pa nga pala kaming atraso sa inyo. So ganun ang mga nangyayari. Mare, maiba tayo ng usapan. Ang tanong ko lang, ikaw, dahil alam ko naman na nag-e-embalm ka din. Tulad ko, nag-e-embalsamo ka din. At nagme-makeup ng patay. Nag-aayos. Kasi yung sa akin, kadalasan sa akin, kasi is restoration. Yung restoration ko is biniyak, iaayos, tapos pasintabi daw po, pasintabi po, baka may mga kumakain o mahina ang sikmura. Opo, pero ang nga natin is pag biniyak, ibinabalik yung mga tinignan ng doktor, tapos tatahiin, ganun ang sa kasong medico-legal. Ikaw nagme-makeup pagkatapos bago bibihisan mo yung patay, paliliguan mo, bibihisan bago iburol na Ikaw ba, Mari, may experience ka ng kakaiba sa trabaho natin? Nakaranas ka na ba? Meron. Pakwento naman para inggitin mo naman ako sa kwento tungkol sa patay na ganyan. First time, Mare. Naranasan mo na ba nabuhayan ka ng patay sa morgue? Oo naman. Yan na sinasabi ko, kinukwento ko nga kanina eh. Grabe, Mare. Akala ko, kasi ganito, tumawag ako mag-anak. Patay daw. Sa kinuha namin. Pagdating sa morgue, syempre ang haba naman ng binyahe. So, natural death sa bahay kinuha eh. Ngayon, pagdating sa morgue, sabi ko, bakit parang may kumakaluskos? Tinatignan ko sa tauhan, wala naman daw. Tapos, maya-maya, may kumakalabog na sa morgue. Hala, nabuhay yung patay. Ay, Mare, ang takbo ko talaga, promise. Ay, ganyan yung... Kaya nga ngayon, pagka patay bahay, ay pinatitingnan muna sa... ano ba tawag doon? Sa mga... Nasa barangay health. Oo, sa barangay health. At saka, Mare, may stethoscope na ako. For sure, na talagang wala nang heartbeat yun. At 4 na oras bago ko pinagagalaw. Tama, yan, ganyan. 4 na oras ang... Ay, pero yung sa akin, yung experience ko, maganda dahil pinakuha ni pamilya, so, actually, maigsi lang ang biyahe dahil malapit lang sa punerarya. Nakahiga na nasa embalming table na,
yung patay nasa embalming table at halos 2-3 oras nang nasa ibabaw ng embalming table. Mm-mm. Kaya lang nagulat kami bakit bigla itong tumayo. Nagising. Samantalang ang ano is talagang wala na siyang pulso nung kunin. Wala na, hindi na talaga humihinga. Kaya nagulat na lang kami. Bigla bumangon. Tapos, nagano siya, humihingi ng tubig. At uhaw na uhaw. Kasi sabi namin, nung bigyan ng tubig, pabigyan ng tubig, tinanong namin sa kanya, bakit ang tagal-tagal at ang lalim-lalim ng tulog mo? Alam mo bang morgue na to? Sabi niya, oo nga, nagulat daw siya pagmulat niya, paggising niya, nasa morgue na siya. O, di ba? Buti na lang, Oo. hindi kami, kung sa iba-iba yon baka hinimatay na kami. Ako, Mare, grabe. Yung makita mo yung patay na tumayo, Mare, first time mo nakita yun, talaga naman. Hindi ko maipaliwanag kung yung naranasan ko nung mga At eto pa, nataon pa na mag-uundas. O, yon. Kadalasan ganyan pag mag-uundas. Oo. Tapos, nung after 2 days, bumalik sa amin yung patay na, di ba? Bumalik sa amin. Alam mo, Mari, natatakot pa rin akong harapin. Sabi niya, "Ma'am, huwag po kayo mag-alala, buhay po ako." Tapos, ikinlento niya. Sabi niya, "Ma'am, paano po ba?" Sabi ko, "Pwede niyo po ba ikwento sa amin? Kasi sabi po, patay na po kayo. Bakit buhay po kayo?" Kasi sabi, namatay daw sa bangot, ganon-ganon. Tapos sabi niya, "Ma'am, kasi po, alam ko po, natutulog lang ako. Tapos, naglalakad lang po ako sa panaginip ko ng mahaba. Tapos, may nakita po akong liwanag. Alam mo yung kwento-kwento lang, totoo pala yun." Parang ganun din parang ganun din yung kwento nung na ang haba-haba nung tinahak niya, ang haba-haba ng nilakad niya. Sabi niya, "Ma'am, ang sabi po kasi ng bata, sumama siya sa sabayan ko siya. Bata daw yung sumundo May nakita daw siyang bata. Sabi, sabay ka sa akin. Nandito yung daan." Nakita niya daw yung maliwanag na pinupuntahan nila. Nung malapit na daw siya, saka daw siya nagising. Hindi niya alam, 12 oras na siyang patay. Ang haba, no? 12 oras na. Actually, hindi patay, kung hindi tulog. Hindi, kasi patay na sa atin yun. Wala na Wala nang heartbeat, wala nang lahat. So, ibig sabihin, for imbalsa mo na siya dahil pagkatapos sa imbalsa mo, siya nang kasunod O kaya maganda rin yung hindi ina-imbalsa mo agad pag natural death. Pero pag hindi siya natural death at halimbawa nasugatan na, kailangang imbalsa mo na agad kasi mas mabilis ang decomposition. Oo. May open kumbaga may open wound, may nandoon na yun agad ang aatakihin ng bacteria. Oo. Oo. Saka, Mari, ngayon, uso na yata yung naglalakbay Alam mo ba yun, naglalakbay? Ano yung naglalakbay? Naglalakbay, sabi ng matatanda, ganun daw. Kaya pala sa probinsya, 24 hours, kinakandilaan muna, kinukumutan. Kasi possible daw bumabalik talaga. Oo. Alam mo, may maliban dyan sa ganyan, ikaw ba naniniwala doon sa mga bumabalik na espiritu? Yung kunyari, may mahal sa buhay na pumanaw pero bumabalik dahil meron daw nakalimutan, hindi na ipagbilin or something na katulad ng ganon? May experience ka ba, Mare? Daddy ko, Mare, daddy ko. Oh, talaga? Paano ni Daddy? Ang sabi ng daddy ko sa akin, pakatatag ka, tapos meron akong, tinuturo niya yung sa attic ng bahay namin before. Tapos, hindi ko naman, 2 beses ko siya napapanginitan. Pinuntahan ko yung attic, kasi wala naman napanik doon, kasi parang bodega na namin. Wala, Mari, ang daming pera ng tatay ko. Wow, sana pautang mo naman sa akin. Hindi, yung mga panahon yun, syempre, high school pa lang, gano'n, di ba? Ang daming pera ng tatay ko. Alam mo yung mga
lumang 100 na violet. Oo, yun lang naman ang pinakamalaking pera noon nung high school tayo. Ay, hindi, may 500 na pala noon. Ganon, mga nakabilot na ganon. Tapos, tigsa 10 peraso nakabilot. Ang dami talaga. Hindi ko alam sa mami ko kung magkano yon. Pero ang alam ko, marami talaga. Nakapagpa-college pa eh. Eh di marami po yung naiwan ng nanay ng tatay ko. Oh, Mare, wait lang. Shout out muna po tayo. Sabi ni Ma'am Rosario Obrero, good afternoon po. Good afternoon, ma'am. Si Kalye Pilipinas. Sabi, magandang hapon po, Boss Leia at Maring Jen. O, kita mo ha, yung ating listener, Maring Jen na rin. Okay, at salamat, Chris. Hindi ka nagre-report sa akin. Charot. Ade, ang ano natin, Mare, ay yon ang pinag-aanuhan natin. Siyempre, pagka ganon, dinala sa punerarya mo. Balik tayo ha, yung dinala sa punerarya mo, hindi naman namatay, hindi naman patay, hindi na serbisyuhan. So, yon malamang naniniwala ako, inilibre mo na para lang hindi ka na matakot pa. Ayun, hindi mo na siningil, nilibre mo na dahil ano. Pero kung sa akin yun, syempre sisingilin ko, pinasok sa morgue ko eh. Inasok sa morgue. Once na pumasok na sa morgue ko, may bayad na yon. Oo. Syempre kinuha ng mga tao ko. Isinakay sa service, dinala sa morgue. Once na pinasok sa morgue yun, may bayad na siya. Buhay o patay man siya. Ay. Napakadami natin yung mga kaklase o kapwa punerarya na nakikinig ngayon sa atin. Ay, oo. Speaking pala, Mare, of pamula nung Lunes, Martes, nagkaroon ng exam ang embalmers and undertakers. At ang ano nga natin ay si Sir Don Ongchanko ay tumawag sa atin. At may pinakisuyo lang. So, Lunes, Martes, nag-exam, parang Miyerkules lumabas yung result. Tapos yung hindi, tama, kahapon at Lunes nag-exam, Martes lumabas ang result, Miyerkules ang oral practical ng mga pumasa na embalmer and undertakers. So, ngayon ay nag-oral practical exam sila sa Ray Funeral. So, Okay. so yung mga katulad natin na na bagong magiging licensed embalmer ay paghusayan pa po natin sa diyan para madagdagan po tayo. At dumami tayo. Pag nanggaling ka dun kay Sir Don. Yes, pag nanggaling po kayo sa Ongchanko Review and Training Center o yung ORTC dyan sa Santa Cruz, sigurado magaling kayong embalmer. Ay, hindi po kayo pakakawalan ng training center na niya kung hindi po kayo magiging magaling. Yes, kung hindi ka magiging mahusay na embalmer. At dyan ang number 1 na magagaling na license embalmer. Yes. Siyempre, talo natin ng St. Peter. Diba, Mare? O, diba? Ang gaganda natin ang Balsamadora. Yes, oo naman. Akala nga nila hindi tayo nakakahawak ng ng patay. Oo. Sabi nga, Mare, nasa legal ka. Sabi niya, nasa legal ka. Pero, nag-ano ka, napunta ka ng morgue. Sabi ko, okay lang po yun. Sabi ko, okay lang po yun. Kaya tuloy ang tawag sa akin ni Judge bata pa po ako Wag mo muna akong ipapakita sa morgue mo. Oo, tama. Baka akala nila hindi tayo nakakahawak. Hindi nila alam. Ako, pag ubos ang tao ko, lahat nagse-service at may takbo.
Ako tumatakbo kasi ako driver, may kasama lang isang pahinante. Kaya kaya naman ano Kasi kaya naman dumadaan akala nila hindi rin ako bumubuhat ng patay. Bumubuhat po ako ng patay. Hindi lang po ako nag-iimbalsamo. nagbibihis din po kami at nagpapaligo. Yes, opo. Hindi po kami makakapasa kapag hindi po namin ginawa yan. Mm. So, aside from ano nga, yun sa atin nga pagka halimbawa, mas mabigat kasi pagkakasong medical legal, tinatahi yan, iniaayos. Kasi siyempre, meron kang autopsy report, andyan sa'yo lahat eh. Oo. Pagka nag, At saka mare pagka yung makeup, kailangan maganda pagkaka-makeup mo lalo yung malaki ang damage lalo na sa mukha. Doon ay, oo. Madugong ano yan, madugong pagpapaganda yan. maganda. Lalo na Uy, pero mare, doon ako kumikita ng medyo maayos. Oo. Doon yun ang binabayaran yung talent mo sa pag-aayos. Pagre-restore, ano? Pagre-restore, yes. So, Ganyan naman tayo. Alam mo naman yan. At pinractice tayo dyan kung paano natin yung gagawin. oo. So, medyo napaano na tayo, inabot na ako ng oras, Mare, sa talakayan o pakikipagtalastasan sa'yo pagdating sa punerarya. Pero sa susunod, after ng undas, ay tatawagan ulit kita at magkwentuhan ulit tayo dito sa aking programa sa Angat Pilipinas. At ngayon, Mare, I'm giving you the mic, the chance para sabihin or mag-imbita na para dyan sa negosyo mo, sa punerarya mo dyan sa Binyan. Sige, thank you, Mare, ha. Muli po, kami po ang may-ari ng Ryan Funeral Services. Ako po si Miss Jen. Si Ryan po ang aking pong asawa. Ang located po ang Ryan Funeral Services po along National Highway sa tapat lang po ng Aresa LTO lang po. Huwag po kayong mag-alala kasi sinasabi po private po kami, hindi po. Hanggang sa kaya po namin makatulong sa inyo, tutulong po kami at nabibigyan ko po kayo ng magandang service. So, ayon po sa budget nila. Oh, yan. Maraming salamat at magandang tanghali po sa inyong lahat. Okay, maraming salamat, Jen Concepcion, ang may-ari ng Ryan Funeral dyan sa May Binyan, Laguna. At sa totoo lang po, si Jen Concepcion ay kaklasiko sa embalming. At pag may problema po ako sa serbisyo ko o sa punerarya ko, tumatawag po ako sa kanya para po humingi ng tulong. So, yun pa lang po, service na rin po na ibinibigay niya o pagtulong na rin po. Dahil kunyari po ang aking service ay Batangas o malayo po ang serbisyo, sa kanya po ako nagre-rent o humihiram po ng karo. Dahil mas malapit po ng konti sa kanya yung pinagsaservisan. O kung minsan naman po, San Pablo, Laguna ang service ko or kung saan man po na malapit sa kanya po ako humihingi ng tulong para makapagserbisyo rin naman po ng maayos sa atin naman pong mga kliyente o sa atin naman pong mga kababayan. At yun nga po, ang tinalakay po natin ay kaugnay po sa serbisyo na ginagawa po ng punerarya sa pamayanan at syempre sa mamamayan. Buhay po dahil sila po yung mga namatayan. At yun nga po, inaalalayan natin sila kung paano ilalagay sa maayos ang kanilang nasawi o namatay na kaanak. At yun naman po, tulong din naman po sa namatay yung serbisyong ibinibigay sa kanila para naman po maging maayos at hindi po magmumukha silang kawawa kung hindi po maging maayos po ang kanilang paglalagyan at paglalagakan. So, ang serbisyo pong ibinibigay ay maaring libre, maaring hindi libre sa tulong po ng DSWD at maging ng local government unit. Pero sa amin po, sa bahagi namin, ang naitutulong po namin ay pagbibigay naman po ng
discount. Pero ipinapaliwanag po na hindi naman po talaga pwedeng libre ang maging serbisyo. Kahit pa po sabihin nating mahirap po ang ating kababayan. Siyempre, kailangan din po na magbayad po sila. Siyempre, kailangan nilang magbayad dahil nga may mga ginagastos rin naman po ang ating mga punerarya. Lalo na po sa kunyari may binabayarang mga pwesto. At so, sa susunod po ay mag-iimbita rin po ulit tayo ng mga bagong pumasa na embalmer, yung mga bagong license embalmer po. At para sila naman po ay makagawa rin ng mabuti sa pamayanan o makatulong din po sila sa pamayanan. Kung sila man po ang nais nila ay makapagtrabaho rin sa ibang bansa, still, nakatutulong pa rin po sila sa ekonomiya ng ating bansa sapagkat ang magiging kapalit naman po noon ay remittance sa ating pamahalaan. Kaya po, ito po, muli po, ang tinalakay natin ay kaugnay po sa nalalapit po na undas. Serbisyo sa mamamayan at yung ilang kaganapan po na napagdaanan namin, na experience namin sa mga patay na aming sinerbisyuhan. Muli po, maraming salamat at magandang hapon po. Ito po si Lea Botones nagsasabing, ingat po tayong lahat. Dito sa Media House Express, kami kasama mo. Isa na namang talakayan na pag-aangat sa ating inang bayan ang naihatid ng ating programang Angat Pilipinas na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes 1:00 hanggang 2:00 ng hapon sa pamamagitan ng Media House Express, home of news and entertainment.